Ay, hello po mga ka-traders. Magandang araw po sa atin lahat. Maligayang pagbabalik. So ngayon po mga ka-traders, pag-usapan na naman natin ulit ang tungkol na naman itong kalagayan ng stock market. At dito po natin umpisahan sa company na dito, CME Holdings Corporation, kung ano po ang sitwasyon niya. So dito po mga traders, ang gagamitin po natin na time frame ay 1 month, monthly. At ito po mga ka-traders ay I cannot say ang gagamitin po natin. So ang una nating titingnan din mga ka-traders kung kailan po nag-umpisa itong pagbagsak ng dito. Si dito ay last niya na bumagsak dito sa area na ito, January 1. Pero kung babalikan po natin dito sa area na ito, February 1, 2010. Napakatagal na po itong company na to na bumagsak, pero nag-high pala ito sa 7.75 at dito nag-high sa 8.62 noong November 1, 2018. So dito po tayo sa November 1, 2018 mga ka-traders. Kung mapapansin po natin itong column na ito o histogram ng MACD, paangat ng ganun. So dito pa lang sa area na yan, dito nag-label siya dito sa area na yan. Yan, dito. Noong February 1, 2019. Dito po siya nag-umpisa bumagsak. At makita po natin pag ganun ang histogram. At doon na confirm din natin na tuluyan din siyang bumagsak itong company na dito. Kasi nakikita po natin dito itong MACD line na blue saka itong red ay signal line, nag-cross siya dito sa area na yan. At ito naman pong histogram nito, itong column na ito, nag-below po siya sa zero level noong October 1, 2019. At tuluyan po siyang bumagsak, mga ilang buwan din ito. 7 months, bumagsak po siya. Nag-level up po dito sa noong Marso 2020. At dito po nag-umpisa mga traders noong April, umangat ng kaunti. April 1, 2020. So kung makikita po natin dito sa kanyang I cannot say candles, ito doji po siya at sinundan uli ganito maliit na doji, at makikita po natin sa histogram paangat ang direksyon niya. So pangatlong candles ito, confirm na po siya nga umakyat itong candles na to, at hanggang pumunta siya dito, nag-doji din, pero hindi naman siya tuluyang bumagsak kasi nagkulay green pa rin siya. At dito naman po sa volume, dito pa lang sa area na ito, nag-umpisa na po siya nag-green volume na yan. So ang napakaganda dito sa company na ito, dito sa noong October 1, 2020, itong histogram o column, nag-umpisa po siya dito na pumatong above sa zero level line ng MACD histogram. At dito nag-umpisa ang volume naman tumaas. So umakyat ang ratio. At napakaganda po kasi dito pa lang sa histogram sa MACD line saka signal line, nag-umpisa lang po ito mag-cross sa area na yan. Kung mapapansin po natin dito sa volume na yan, o kaya dito itong MACD line above sa signal line dito sa area na yan.
At dito nga nag-umpisa yung volume tumaas hanggang umakyat dito sa area na yan. At nag-high ko siya ng 8.6. So, ganun ang mangyayari mga ka-traders kung gaano ito kaganda itong company na dito. Kasi naka-umpisa lang po niya dito mag-crossover. Yan. At itong volume na to, sunod-sunod siya na green color. So, silipin naman natin mga ka-traders ang company na API. So, ganun din mga ka-traders, maganda rin itong MPI. Kaka-umpisa lang din siya dito sa histogram. Ka-umpisa lang din po na above zero level ng MACD. So, dito pa lang po mga ka-traders, sa area na yan, dito, at nakikita po natin dito, nag-doji ang I cannot say. So, confirm dito, sa area na yan, nag-green siya at uptrend ang direction niya. Kasi makikita din natin dito sa direction ng histogram. Paakyat. At dito naman sa, bago siya bumagsak noong September 2, 2019, itong MPI na to, sinundan ng sunod na candles na doji. At na-confirm siya dito sa red candles. Ito ang doji. Ito ang red candles. Na doji din. At sabihan ito. At saka, volume, na umpisa din na puro red ang color. Kaya, itong company na API sa ngayon mga kapit, maganda rin. Kasi dito, nag-umpisa. Nagpo-cross dito ang MACD line. Saka signal line. At medyo maganda kasi ang pagkukross ng signal line at saka MACD line dito sa below zero level line. So silipin na naman natin uli itong ibang company mga ka-traders, itong MRC. Ganon din mga ka-traders, ito si MRC. Ganon pa rin ang ano natin dito sa time frame na monthly. Naka-umpisa lang din mga ka-traders, at naka-above siya sa zero level line ng MACD. Saka nag-cross din dito sa MACD line, saka signal line. Dito pa lang din, kaka-umpisa lang din dito ng banda, na-umpisa ang bumagsak itong company na to noong October 1, 2018. Kasi dito, nag-cross siya dito. MACD line, saka signal line. At ito, sabay, below, zero level, itong histogram. Kitang-kita talaga sa kanya ang direction mga ka-traders. Kasi puro lang red color ang I cannot see. So ngayon, bumawi na mga ka-traders. Yan. So tingnan natin uli itong company na MBT mga ka-traders. So itong mga ka-traders, si MBT, ganun din. Parang bumawi siya kasi makikita natin dito sa 2G na sinundan din ng green at parang umaksyon siya mag-cross itong signal line at saka MACD line. At malalaman natin yan sa sunod na mga araw kung tuluyan siyang mag-above dito ng histogram sa zero level ng MACD. So silipin natin ulit mga ka-traders itong Now Corporation. Now Corporation mga ka-traders, maganda. Kaumpisa lang din sa monthly ano natin, time frame. At bago pa siya umatake, bumagsak, nanggaling po siya dito sa 20 ang high niya noong February 1, 2018. At tuluyan siyang bumagsak noong October 1, 2018. Yan mga ka-traders. So ngayon, makikita po natin mga ka-traders dito sa ano, bumawi na siya at nag-cross ang MACD line saka signal line. At ito naman ng histogram, nag-above na sa zero level line. Ganyan po mga ka-traders.
bumawi na po ang Now Corporation. So, titingnan po natin ang nickel company mga ka-traders. Ay, ganun din mga ka-traders, maganda rin pala. So, nickel. Tulad yung sinasabi ko mga ka-traders, so, nakikita po itong doji. At sunod na candles na confirm na green. Dito pa lang, above na sa zero level line ng MACD. Itong nickel na to, last niya na pinaka-high na sa 5.10 noong October 1, 2019. September 2, 2019. So, ganyan po mga ka-traders ang nangyayari sa mga kumpanya ngayon na dito, BPI, MRC, MVP, Now Corporation at saka nickel. Kasama po itong nakaraang araw ng last Friday na ipinapakita ng PSE na 20 stock na active itong mga company na to. So, dito pa lang sa mga volume mga traders, makikita naman dito kung anong mga kulay niya, mga green, red. Ito sabay-sabay siya na red, saka dito green. Diyan po malalaman kung paano tayo sasabit at paano din tayo bibitaw. Kahit sa gagamitan po natin ng time frame na daily, pwede rin po sabit dito sa area na yan. Halimbawa, dito tayo sumabit sa cross ng signal line sa MACD line at saka dito sa volume makikita din na nag-green siya. Tuloy-tuloy ang takbo niya. Bahagya sa ditong nagko-cross. Pwede din natin dito ibinta. At sabit tayo uli dito. Pwede rin ibinta. Sabit tayo uli dito. Ibinta natin dito. Dito mga traders, makikita naman din natin sa divergence niya kung ano talagang direction para babagsak siya. Dito nagkaroon siya ng dito counting yan. Ganyan. So ganun po mga traders. Dito sa company na dito, balikan natin. Sa ngayon po sa daily bumagsak ang ganyan. At ang kanya pong histogram ay bumagsak. Pero kung matitingnan naman natin doon sa kanyang monthly, kakaumpisa lang po mga traders. So hanggang dito lang muna po mga traders itong video ko. Sana ay makakuha po ng kaunting idea ng ating mga baguhan na hindi pa masyadong familiar dito indicators tulad ng MACD. So hanggang sa sunod mga traders, ganito pa rin ang pag-usapan natin. Stock market pa rin. So maraming salamat po.